Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin Cheese nagwala. Nako po, nagkagulo sa Senado, meron gustong pagtakpan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, pasadahan muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Nako, ito pong balita. From Aquino Duterte to Marcos admin, independent commission to prove infra project from the past 10 years. Nako, President Ferdinand Marcos Jr. has formally created an independent commission on infrastructure that will investigate and undertake appropriate measures against government officials, employees, and individuals involved in irregularities in the government infrastructure project. Ano po ang inyong masasabi dyan? Isa lang po ang pumasok sa isip ko kanina mga kabayan habang binabasa ko po, no? Nandamay pa kayo, di ba? Dinamay nyo pa yung ibang administrasyon. From Aquino Duterte. Mga kabayan, bakit nyo naman idinamay yung dalawang administrasyon? Sa administrasyon nyo, nakitaan ng ganitong anomalya, mga kababayan, no? Well, sa bagay, no, mas makikita naman kung sinong pinaka-corrupt. Pero ang gusto ko lang i-point out dito mga karibin natin, no? Nandadamay pa kayo. Nandito na po ang problema, bakit hindi nyo na po isolve? Nandyan na nandyan na sa harap ninyo. Lumilihis pa kayo sa iba pang administrasyon. Kung etong ang administrasyon ninyo, hindi ninyo masolve yung mga problema, yung mga nakarang administrasyon, pakikialaman nyo pa. Diba? Mag-focus muna kayo sa administrasyong ito. Then, pag natapos po ito at nakita nyo talagang mayroong pang natitira, no? Kasi baka maubos po kasi yung termino nila na hindi pa nakakapag-punish, no? Ng mga may sala dito sa flood control anomalies na ito. Sa sobrang haba, dalawang administrasyon pa yung kanilang pagsisiya sa atin mga kababayan, no? Bali 3 administrasyon. Baka hindi po kayo umabot sa pag-iimbestiga ninyo, baka hindi po kayo, baka matapos na lang po yung termino ninyo ay hindi pa tapos itong pag-iimbestiga sa sobrang haba. Bakit hindi kayo mag-focus sa administrasyon ninyo? Ipakita nyo sa taong bayan na talagang seryoso po kayo, no? Unahin nyo yung administrasyon ninyo bago po yung iba. Kung baga, linisin nyo yung sarili nyong kalat, no? Yung kalat ng bakuran ninyo, wag yung bakuran ng iba. Parang ano lang to mga karibin natin Teka lang may naalala ko dito Itong pag-iimbestiga sa flood control project, no? Parang yung confidential fund lang ito ni Vice President Sara Duterte, di ba? Okay. Pag Duterte kasi mga kabayan, ano siya parang hindi na pwedeng lumampas sa ibang administrasyon or sa ibang departamento. Di ba? Hindi ka na pwedeng mag-imbestiga. Di ba yung CIF? Kay BP Sara lang sila nakapokus. Kasi Duterte, no? Ngayon, sa flood control project, kasi sila po ang nadadali, gusto nila mandamay pa ng ibang administrasyon. Bakit sa panahon ng pag-iimbestiga kay Vice President Sara Duterte, dyan sa confidential fund, sinasabi po ng taong bayan, bakit yung ibang departamento hindi iniimbestigahan? Diba? Bakit yung kay BP Sara lang? Ngayon, ganito naman din po ang nangyayari dito sa flood control project. Bakit? Okay? Kasi sila kasi ang may kapangyarihan no? Bakit hindi kayo mag-focus, okay, dito sa administrasyon ninyo at wag niya kayong makialam, no? Sa nakarang administrasyon. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang at eto.
Etong matindi. Sabi, nagreklamo po itong si si Aridon sa paggamit ng kanyang 12-year-old picture. Gusto pang kasuhan. Sabi po dito, I will ask the ICT kung mayroon ba siyang actual violation of my privacy dito sa paglalabas ng aking 12-year-old picture. Yan mga kabayan. Privacy. I think ang privacy ay para lamang po sa mga private individual. Ikaw rin doon, hindi ka naman private individual, no? You are a public servant, no? Ang mga nagsiservisyo sa publiko, huwag kayong masyadong balat sibuyas, no? Kasi kung gustuhin ng taong bayan na kalkalin ang buhay mo, talagang kakalkalin yan mga karibin natin. Kasi ikaw ay pag-aari, no, ng taong bayan. You are not a private citizen, no? Ikaw po ay politiko, ikaw ay public official. Okay? Kaya I think hindi po ito hindi po ito paglabag, no? Sa privacy violation na yan. Kasi siya po ay isang public official po siya, no? Correct me if I'm wrong mga karibin natin, no? At eto nga, pasadahan din po natin itong, di ba? Ito pong teka lang nagbitiw na po sa pwesto ang isang mambabatas, si Commission Audit, Commissioner Mario Lipana, matapos lumabas na ang asawa nito ay presidente at general manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakakuha ng kontrata para sa flood control project. Sana all, no? Sana all po ay nagbitiw sa pwesto, no? Sana rin po yung mga pinangalanan ng congressman, yung pinangalanan ng mga diskaya ay magbitiw na rin po for delikadesa mga kabayan. Nasasangkot po kayo ngayon sa isang maanumalyang proyekto. Dapat rin siguro kayong mag-resign. Tularan nyo po itong COA commissioner na ito. Diba? Dapat mag-resign din po siguro sila mga kababayan. Well anyway, eto mga karibyo natin, pasadahan na po natin itong video na ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit magsama-sama pa kayong lahat sa Senado at Kongreso, hindi ninyo mapapatumba ang nag-iisang VP Sara. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos nga lumabas ng balitang nag-iba na ng liderato ang Senado at nanumpa ng bagong Senate President nang walang iba kundi si Senator Tito Soto. Kaya dahil dito ay napatanong tuloy ang marami sa ating mga kababayan kung bubuksan na naman ba ng Senado ang pagdinig sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging up-to-date ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, kapapasok lamang ng balita na tuluyan na itinanggal o tinanggal bilang Senate President ang senador na walang iba kundi si Chis Escudero at nanumpa na ang bagong liderato ng Senado na si Tito Soto matapos makakuha ng 15 votes at ayon pa mismo ito sa official report ng Senate of the Philippines. Ito ang breaking news ngayong araw kung saan ay sa kabila ng controversy na isiniwalat sa Kongreso na tila may kinalaman ng mga matataas na tao, biglang sinipa bilang Senate President si Escudero. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan hindi makapaniwala sa pagbabago ng liderato kung saan ay tila may kinalaman daw di umano ito sa pag-archive ng Senado sa impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte at di umano'y protektahan na mangyayari sa mga pinangalan ng kongresistang damay sa flood control issue. Ayon pa sa official report nilabas ng Inquiry.net sa kanilang official website, from Inquiry.net, Escudero Osted Soto is a new Senate President. Manila Philippine Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III is now new President of the Senate, replacing Senator Francis Chis Escudero. Escudero was presiding over the session of Monday when Senator Juan Miguel Zubiri moved to declare the position of Senate President vacant. Immediately after Zubiri's motion, Escudero suspended the session and directed Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada to ascend the rostrum of the preside over the session.
Zubiri then nominated Soto as Senate President. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands, Zubiri said. Senator Loren Legarda seconded Zubiri's motion. When no other contender was nominated for the post, Estrada said there being no other nominees for the position, Senator Vicente Soto, the only nominee for the position of the Senate President, is hereby declared as a newly elected President of the Senate. Escudero and Soto shook hands after the election. It was Escudero who also administered the oath of the new Senate chief. In his acceptance speech, Soto repeated his promise with her first assumed the Senate presidency in 2018. You have gifted me the honor of being your Senate president the second time around, he said. To reiterate my statement from my previous election, I did not become your superior. I am simply a president or presider of your session. I am your listener, your advisor if you so desire, and your enabler for anything within my power to do so. I am primus inter pares, first among equals. As I said before, I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere, he added. So to also talk about corruption in the government, particularly citing the alleged anomalous flood projects that are now being investigated by the Senate and the House of Representatives. Corruption is now perceived by our people to be in the whole of government, the Senate chief lamented, but with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves, Soto said. Senator Panfilo Lacson meanwhile succeeded Estrada as Senate President pro tempore, while Zubiri replaced Senator Joel Villanueva as Majority Leader. With a heavy heart, Senator Jimmy Ejercito expressed his gratitude to Escudero, who designated him as a Deputy Majority Leader. He had entrusted me with a responsibility that I will always value, he said in a statement. Ejercito said that he was among the last to sign the resolution supporting the new Senate President. According to the reliable source, in the Senate, Escudero lost his post due to several issues used against him, such as the impeachment of Vice President Sara Duterte, the corruption allegations surrounding the government flood control project, and charter change. The Senate voting 19-4 with one abstention voting to archive last month the impeachment case against Duterte. Meanwhile, Escudero was dragged into a flood control project's mess after his name was linked to a Center Waste Construction and Development Corporation, one of the 15 contractors that bagged the most number of flood control works since the start of the Marcos administration. While he confirmed that the firm donated to his 2022 election campaign, he denied helping the firm secure big-ticket flood control projects with the government. That's the same innuendo and insinuation that's always being attached and said just because someone contributed or gave. He earlier said in the press conference last month, he has long been my friend and acquaintances, and he has genuinely helped us even long before this became an issue. He is really from Sorsogon, he said, referring to Lawrence Lovillano, the president of Center Waste Construction. The converse or controversy surrounding the flood control projects is the subject of the ongoing probe by the Senate Blue Ribbon Committee. It was only in May last year when Escudero took a helm of the Senate after ousting the predecessor, Zubiri. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, dapat si Soto sa Itbulaga lang, dyan lang bagay ang kanyang pinag-aralan. Mahiya ka naman Soto, hindi ka abogado Soto. Iskul-bukol ka lang, mahiya ka naman. Ayaw ko rin ni Lacson, bakit palitan ng magaling ng senator si Marcoleta? Si Lacson nagpanukala ng liquidation by certification lang. Diba yun ang malaking korupsyon ng mga mambabatas? Dapat sa Kongreso o Kongreso ang mapalit ng liderato, hindi naman sa Senado. Pati ba naman ang chairman ng committee? Ano ba nangyari sa Pilipinas? Sir, isa lang masasabi namin dito, wala nang patutunguhan ang Pilipinas, kaya People Power 3, pasok na God Save the Philippines. And so, update sa House hearing sa flood control project. Magandang post ni Teo Moreno. Sinubukan ng mga kongresista na palabasin
na masama ang kalakaran o masama ang sistema ng panahon ni PRRD sa flood control, ay they failed miserably. Okay, napakyas kung sa Bisaya. Gusto nilang i-blame ang Duterte. Yung kapalpakan ngayon, gusto nilang palabasin na nagsimula ng Duterte. Kailan pasalamat tayo sa Diskaya, lalo na si Curly Diskaya. He stood his ground. Pinatunayan niya na maganda ang sistema ng DPWH pagdating sa mga project panahon ni Duterte. Okay, so ito. The facts are getting clearer, sabi ni Teo Moreno. The House of Representatives in Infra Committee held its hearing today once again, and the spotlight was on the Diskaya family. Okay, try natin. From the start, it was clear. The goal of some lawmakers was to drag the Dutertes into the flood control scandal. Congresswoman Loestro tried to corner Mr. Diskaya, desperate to link the controversy to former President Duterte, but she failed miserably. Wow. Diskaya calmly admitted that under Duterte's watch, there were attempts from certain individuals, including regional directors, to demand kickbacks, but he flatly denied. Yan. Instead of bowing to corruption, Mr. Diskaya published the results of public bidding to protect himself. Most importantly, he pointed out that all his projects during Duterte's time came from program funds, transparent, accountable, and within the budget. Wow! Yan ang tatak Duterte. Sabi ko sa inyo, matino ang mga proyekto panahon itataydigin natin. The contrast with Marcos is glaring. Under the current administration, most contracts are drawn from unprogrammed funds, which have become the breeding ground of corruption. This is where the so-called contractors step in to squeeze contractors dry. Kongresista ba na sila na yung nag-ano ng kontraktor? Okay, this. So yan mga kabayan, kahit anong gawin po nitong mga taong ito, no, na ilink si former President Duterte or ang Duterte dito po sa nangyayaring flood control anomalies, no, talagang hindi mo sila maidadawit kasi, ibang patakaran noon mga kabayan, no. Takot ang mga tao noon na gumawa ng anomalya. No? Unlike ngayon, makikita naman natin yung resulta sa mga takot at sa mga walang takot gumawa ng korupsyon. Di ba? Do you think nung mga panahong iyon, nung mga panahon ni former President Duterte, hindi takot na gumawa ng korupsyon ang mga taong gobyerno? I think takot po sila. Di ba? Dito naman sa administrasyong ito. Takot ba sila? Ito nang resulta kung bakit masasabi natin hindi po sila takot. Nako po. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinyon? Reaksyon patungkol po sa video ito mga kabayan, i-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.